Well, the guest of honor will be introduced by the Honorable Voltaire T. Guzmin, Secretary of National Defense. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III. Salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Albert Rosario, His Excellency Harry K. Thomas, His Excellency Toshinao Urlabe, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Guzmin, Secretary Moni Menes, Congressman Abet Garcia, Congresswoman Mina Roman, Mayors of the Province of Bataan, Dr. Maria Serena Jokno, Postmaster Sofina de la Cruz, Administrator Ernesto Carolina, General Manuel Bautista, Police Director General Alan Purisma, Lieutenant General Lauro Catalino de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Salano, Lieutenant General Noel Coballes, Rear Admiral Rodolfo Gais Serena, veterans of World War II, members of World War II Veterans Organization, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Sa pagpasok po ng ika-20 siglo, humarap ang mundo sa dalawang digmaang pandaigdig na naghatid ng malawakang pinsala at paghihirap sa maraming bansa. Milyon-milyon ang namatay. Hindi mabilang ang mga nawasak na infrastruktura, ari-arian at kabuhayan. Sa Pilipinas pa lamang, nasa 1 milyong katao ang bilang ng nasawi. Kabilang na ang mga walang kalaban-laban at mga nasa laylayan ng lipunan. Dahil dito, nanindigan ang mundo. Kailanman, hindi na dapat pang maulit ang mga trahedyang tulad nito. Katuwang ang iba pang mga bansa, naging kaisa tayo sa paglalatag ng resolusyong nakaangkla sa batayang prinsipyo ng United Nations. Hindi nga po natin maiwasang isipin. Paano kaya kung tuloy ang mga gyerang ito? Paano kung sa likod ng mga nagbabanggaang interes ay pinili ng bawat isang bansa na ibaba ang kanilang mga armas at sa mapayapang negosasyon ay iangat ang kanilang kapwa? Ano kaya ang mga tagumpay na maaaring naabot ng mga sundalo at sibilyang binawian ng buhay at ng mga bansang lubang na apektuhan ng digmaan? Matapos ang halos 1 siglo, nanatiling matingkad ang itinuro sa atin ng kasaysayan. Gaano man kalawak ang mundo, ilang dagat man ang pumapagitan sa mga lupain at lalawigan, tayong lahat ay nasa isang bangka lamang. Anumang banta sa kapayapaan at kabuhayan sa alinmang bansa ay maaaring magpalundo sa kalakhang estabilidad ng buong mundo. Sa madaling salita, nakasalalay sa masusing ugnayan sa pagkakaisa at sa isang direksyong pagsagwan ang kolektibo na bukasan. Ngayon pong araw ng kagitingan, isang bansa muli tayong nagtitipon sa makasaysayang pulok na ito upang magbalik taraw at bigyang pugay ang kabayanihan ng mga veteranong Pilipino at Amerikano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sila po ang libo-libong kawal na buong loob na inaharang ang katawan sa bala alang-alang sa bayan. Sila ang nakikipagtuos hindi lamang sa mga kalaban, kundi maging sa gutom at iba pang karamdaman. Sila ang mga magigiting na sundalong nakuhang kumapit sa pag-asa sa gitna ng sitwasyong nababalot ng peligro at kawalang katiyakan. Noon hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang dambana ng kagitingan, di lamang sa tayog ng kadakilaang inihandog ng ating mga kawal, kundi sa lalim at lawak ng kanilang sakripisyo sa ngalan ng kanilang kapwa at bayan. Batid nating hindi kailanman matutumbasan ng magagarbong seremonya, mag-aalay ng bulaklak ang tunay na halaga ng ginawa ng ating mga veterano. Kaya naman, kasabay ng pagbabalik tanaw sa kabayanihan ng mga Pilipinong nagmalasakit at patuloy na nagmamalasakit sa bansa, ay ang pangangalaga sa kanilang kapakanan, kasama na ang kanilang pamilya. Na silang mga hindi nakalimot na unahin ang inambayan kaysa sarili, ay hindi kailanman pababayaan ng Estado at sambayanan. Mula pa po noon, nakatutok na sa kapakanan ng ating mga veterano ang Philippine Veterans Affairs Office. Kabilang po rito ang pagsusulong sa pagbabahagi ng kabuuang bayad ng ating Total Administrative Disability
pensions. Kung saan, bukod sa iba pang benepisyo, ay makakatanggap ng 1,700 piso kada buwan ang mga veteranong nakabot na sa edad ng 70 taong gulang. Tutok din po tayo sa pagpapatupad ng Filipino Veterans Equity Compensation Law, kung saan sinisigurong nabibigyan ng buong kompensasyon ang non-US citizens na aabot po sa $9,000 at $15,000 naman para sa mga US citizens. Nito pong Enero, umabot na sa $224 na milyong ang naibahaging kompensasyon para sa mahigit 18,700 aplikasyong naaprubahan sa ilalim ng batas na ito. Pagdating naman po sa serbisyo medikal, taon-taon din natin pinapaigting ang pagtuon sa kalusugan ng ating mga kawal. Patuloy pong nagsisilbi ang 599 na pampublikong ospital sa buong bansa na accredited ng Veterans Memorial Medical Center bilang regional or provincial extension. At ang mabuti pa pong balita, mula nitong Enero, ang subsidy sa mga pasyente magpapagamot sa mga pampublikong pasilidad ay tinatin mula 800 piso paakyat ng 1,200 piso kada araw. Muli po, ang lahat po ng mga inisyatibang ito ay nakakabit sa pagtanaw natin ng utang na loob sa di matatawarang pag-aalay ng sarili ng ating mga veterano. Sa huli po, tayong lahat ay nabubuhay sa isang mundong hindi perpekto. Mayroong mga pagkakataong hindi maiiwasan ang paggamit ng puwersa bilang kalasag o depensa ng isang bansa. Sa kabila nito, hindi ito dapat maging hadlang sa pagsusulong sa kapakanan ng buong mundo at ng sangkatauhan. Kailangan nating iangat ang bawat isa, imbis na hilahin pababa ang ating kapwa. Nalulugod nga po tayo na mga nasyon na dating magkakatunggali ay magkakatuwang at magkakakampi sa pagtataguyod ng malawakang kapayapaan, estabilidad at kaunlaran. Kasama po ang Amerika at Japan, kaya natin ang pinakamabisang kalasag laban sa di pagkakaunawaan ay ang matibay na kooperasyon, ugnayan at pagtupad sa mga pandaigdigang batas. Muli po tayo nagpapasalamat sa pakikiisa ng kanilang mga bansa sa ating pamahalaan. Kasabay po nating ipinagdiriwang ngayon ang Philippine Veterans Week. Kaya naman, sa gabay ng mabuting halimbawa ng ating mga veterano, ialay po natin ang pagbabagong hatid ng tuwid na landas sa mga kapatid nating Pilipinong hindi nakuhang matamasa ang bunga ng kapayapaan at kasaganahan ng kasalukuyan. Bilang bagong henerasyon ng mga Pilipino, ipamalas natin ang kahandaan nating mag-alay ng sarili para sa malawakan at makabuluhang pagbabago. Maligayang araw po ng kagitingan. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po.